sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa pangadalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Stradalmeda, sa oras mahal na Pinoon sa aking pagdadala ng banal mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis, buksan mo mahal na paunawa ang bawat isang narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin, kung magagawa at siyang dakilang pangalan, aking sinasaway, demonyo ng hadlang at pag-alangan lumayas sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power belongs only to our Jesus. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories, teachings, preachings of the dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Stradalmeda and dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Also greet the beloved Almeida family, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa inyo lahat, minamahal mga kapatiran, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mga ngaral, to our beloved webcast viewers, a pleasant evening to each and everyone. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Buksan po natin, minamahal ang ating po mga Biblia. Let us open our Bible from the book of James chapter 5 verses 7 up to 12. Tagalog and Ilocano version. James chapter 5 verses 7 up to 12. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng Santiago, Kapitulo 5, versikulo 7 hanggang 12. Ito po ang nakasulat, mga minamahal. Magtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasaan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ng ulang maaga at huli. Mangagtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga upasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa, upang kayo'y huwag mahatulan. Narito, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. Kunan ninyo ng halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid. Ang mga propeta nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis. Ang pagtitiis ni Job, inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag, ang pagkamaawain ng Panginoon. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mangahulog sa ilalim ng hatol. Amen. Ilocano version. Dito po sa Santiago 5, 7 hanggang 12 sa Ilocano version. Aganos kayo kung mga rud kakabsat nga gingga iti ay ti apo. Adtoy ti agtaltalon or urayan na tinapatay abunga ti daga iginto nga urayan na asianos agingga ti panangawat na iti tudo anasaba ken ti naladaw. Agalos kay met kuma patibkiren nyo dagiti puspuso yo. Tatayay ta apo asidegen. Saan kay ngagtanta na butob kakabsat ti makadadayal kay ti maysa ken maysa. Tapno di kay mapabasol adtoy ti ukom agtakrakder ti sanguanan dagiti ruruangan. Alain nyo kakabsat pagidulinan ti panagsagaba at ti dakes ken ti kinaanos dagiti
mamadto ang nagsaob na babaen tinagan ti Apo. Adtoy naganin tayo anagas at dagiti nagitured nangigyo ti kinaanos ni Job ket nakita yo ti panungpalan nga impay ti Apo ti Apo napno ti ayat ken manangasi ket nang nangrunangem iti so amin kakabsat ko saan kayo ngagsapata uray gapo iti langit uray gapo iti daga wenno anyaman asabali asapata no diket ti panagwenyo isukumati wen ket ti panagsaan nyo isukumati saan tapno di kay patnag ti pannakaukob. Amen. Sa English version, minamahal, para po sa ating mga viewers, lalo na po sa ating mga beloved brethren from Zambia, na sila po ay nakikisa din sa ating panalagawain, minamahal. Sabi dito sa James chapter 5 verse 7 to 12, be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain. Be also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Grudge not one against another, brethren, lest ye be condemned. Behold, the judge standeth before the door. Take, my brethren, the prophets, who have spoken in the name of the Lord, for an example of suffering, affliction, and of patience. Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath, but let your yes be yes, and your no, no. Let your yea be yea, and your nay, nay, lest ye fall into condemnation. Palakpakan natin na ang ating Diyos na buhay. So, the patience of the saints. So, ito po, minamahal, ay kailangan ng bawat isa. Yung pagiging patience, no? So, sa Tagalog ay pagtitiis, no? Kasi pag walang pagtitiis, kahit sa anong bagay, pag wala sa iyo yung pagtitiis, hindi ka talaga magtatagumpay. Amen. Kahit saan mo i-apply yan, minamahal, no? Pag ikaw ay mayroong ginagawa, ikaw ay nag-aaral, ikaw ay nagtatrabaho, no? Pag wala sa iyo yung pagtitiis, hindi ka magtatagumpay. Everybody say, praise the Lord. Oh, so, sabi nga ng Bible, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang magliligtas. Oh. So, hindi ka naman magpapatuloy hanggang sa wakas kung wala kang pagtitiis. So, marami pong naging failure dahil hindi sila nagtitiis. Kahit sa mga negosyante, pag umpisa pa lang sa kanilang negosyo, hindi sila kumita o sarado na kaagad. Walang pagtitiis. No? So, ganun sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kailangan po yung pagtitiis. Amen. So, the patience of the saints is a praise that echoes in Revelation chapter 14 verse 12. It is about enduring hardships and staying faithful while waiting for God's promises to unfold. Ating pong basahin sa Revelation chapter 14 verse 12. Hallelujah, praise the Lord. Di po sa banal na aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 12. 12.
Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Amen. Sa Ilocano version. Dito po sa Apocalypse 14:12 sa Ilocano version, daytoy ti kinaanos dagiti sa santo nga sa limitmetanda dagiti bilbilin ti Dios ken ti pamati ken Jesus. Amen. Here is the patience of the saints. Here are they that kept the commandments of God and the faith of Jesus. No? So nakita ng mahal na Panginoon, minamahal yung pagtitiis ng mga banal. Amen. So yung ating pong mga kapatid sa pananampalataya noong unang kapanahunan, grabe ang kanilang pagtitiis. Ganon din minamahal ang ating pong gagawin. Everybody say praise the Lord. Hindi lang basta-basta mag-claim na we are apostolic, we are Christian, kundi gagawin natin yung ginagawa ng mga unang mananampalataya. Sila yung example, perfect example. Hindi po yung mananampalataya nung pagkatapos na nila. Nagiging malabnaw na yung mga Kristiyano, nahaluan na, minamahal. Nakapasok na yung maraming mga hindi talaga tunay na mananampalataya. Hanggang ang mga mananampalataya ay naliligaw na ng landas. Napasukan na ng iba't ibang mga malalakas na impluensya. Sabi nga ng Bible, napasukan ng mga masasamang espiritu. Amen. Everybody say praise the Lord. So, ang babalikan ng mahal na Panginoon ay hindi po yung mga lukewarm Christian. Dahil yung mga lukewarm, yung mga maligamgam na Kristiyano, sabi ng Biblia ay isusuka. So, dalawa lang po ang pagpilian. Maging mainit at malamig. Amen. Wala po yung neutral. Pag neutral ka, mabilong ka doon sa maligamgam. Hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong malamig, maligamgam. Isusuka ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, mamili ka sa dalawa. Maging mainit na Kristiyano or malamig na Kristiyano. Puro Kristiyano yan. Ang kaibahan lang, mainit, yung isang malamig. Karamihan yata, maligamgam. Kaya lang, walang kasiguruhan ng maligamgam dahil ang Diyos na mismo nagsabi, isusuka niya. So, pag isusuka, mabilong pa rin sa malalamig. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. So, ang pagiging matiisin, kasama na yung pagsunod sa utos ng mahal na Panginoon. Mahirap mamuhay na may kabanalan sa ating kapanahunan. Sa kapanahunan ng unang mga mananampalataya, wala masyadong tukso nung panahon na yon, no? Wala masyadong mga style na mga damit nung panahon na yon. Isang style lang. Pananamit ng pambabae, pananamit ng panlalaki. Wala yung tinatawag nilang yung pwedeng isuot sa babae, pwedeng isuot sa lalaki na damit. Anong tawag nun? Unisex. No? Unisex. Pero ngayon, dami na minamahal. Daming mga tukso. Habang tumataas ang kaalaman ng tao at nandiyan yung tinatawag na technology,
napakadaling magkasala at napakadaling mapunta sa impyerno. Amen. Napakadaling masunog sa dagat-dagatang apoy. Parang apoy din yan. Noong unang panahon, ang apoy, pag mahawakan mo, masunog ka. Masusunog yung kamay mo, pero hindi buong katawan. Mahawakan mo yung apoy. Ngayon, kuryente na. High-tech. Dati, pag gusto mong maliwanag yung bahay mo pag gabi, kailangan mayroon kang kandila. Mayroon kang Petromax. O magsiga ka ng kahoy. Kung mahawakan mo yan, siyempre, masugatan ng kamay mo, pero hindi buong katawan ang masunog. Ngayon, wala nang usok, nandiyan na ang kuryente. Pero pag mahawakan mo yan, mahawakan mo yung live wire, buong katawan mo maapektuhan, pwede ka mamatay, karakadaka. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ganon ang technology, no? Napakaganda. Wala nang nagsisigan ng kahoy sa loob ng bahay o gumagamit ng Petromax o kandila dahil mayroon ng kuryente. Ganon din sa pangangaral. Advanced na. Advanced na ang technology. Amen. Kahit wala kang bit-bit na Biblia, pwede mo nang mabuksan ng Biblia through cellphone. Dami ng paraan. Kahit hindi ka nadadalo sa gawain, manood ka na lang ng live. Mayroong mga live broadcast. Kailang, madali ka ring magkakamali. Pag ikaw ay magkamali, pwede karakadaka, itatapon ka sa impyerno. Amen. Everybody say praise the Lord. No? Through technology, madali kang magkakasala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, mas piliin mo na dumalo. Sabi ng Biblia, huwag kalimutan ang pagtitipon. Kasi pag nag-online ka lang, maliban na lang talaga kung nandiyan ka sa bansa na walang gawain. Iko-considered ng mahal na Panginoon yan. Pero kung kapitbahay mo lang yung chapel, nag-online ka. Amen. Samantala yung ibang kapatiran, 20 kilometers pinanggalingan, nandito kasama. Everybody say praise the Lord. So, delikado po yun, minumahal. Hindi ka marirevive. Kasi sa online, hindi ka naman nagsusuot ng damit pang samba. Pwede, ilagay mo lang sa lamesa yung cellphone mo habang kumakain ka. Nanonood ka ng online. Everybody say, praise the Lord. May ginagawa ka. Nandiyan yung cellphone mo, katabi mo. Nanonood ka ng online. Hindi mo naman napapanood talaga. Hindi mo naman nararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Nagkapuspusan na doon sa pinapanood mo, ikaw, wala, tulala ka. So, delikado din ang technology pag aabusuhin natin. Amen. So, kailangan talaga nandiyan yung pagtitiis. Yung ating mga kapatiran, yung bago lang nabautismuhan sa Africa, naglalakad 7 kilometers. Yung pastor doon, naglalakad 7 kilometers. Ulan, init. Kapatiran, nagpapaa. 10 kilometro. Mayroon pang 12. Yung pinuntahan namin nung nagbautismo kami, doon ang bahay niya. 12 kilometers, lalakarin. O nagbibisikleta. Tapos lubak-lubak pa yung daan na dinadaanan. Putik pa, minamahal. Grabing sakripisyo. Wala pa sila sa buong katotohanan. Ngayon, naribaptize sila lahat, pati mga pastor.
So lalo silang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga ng mga pulis na nakikinig sa ating pong Bible study sa kanilang kampo, sana Brad, pagtiisan nyo kami. Oh. So yung word na pagtitiis, yun po yung ni-request nila. Kasi marami po mga pastor na nag-life coach sa kanila, hindi makakatiis. At inamin na mismo nila na bilang pulis, hindi maiwasan. Mayroon talagang mga bisyo yung iba, tapos busy. So hinihingi nila yung pagtitiis sa aming part. Dahil kung minsan, pagdating mo doon, 5 lang. O, pasiuna na yon. Pero hindi pa naman nangyari na 5. So, more than 10. Kung minsan 20, 30. Pero warning na sila na sana pagtiisan nyo kami. Dahil kung minsan mayroon kaming Zoom, hindi kami makadalo. Yung iba, mayroong operation, mayroong biglaang misyon. Oo. So, yung word na pagtitiis, hiningi nila sa amin. Kasi nakita nila yung mga life coaches nila, wala doon sa pagtitiis. Sa atin, minamahal, bago tayo pupunta doon sa mga Bible study na yan, hindi tayo kumakain. Puri muna. Amen. Lalo na kung alas 8 mag-start, so madaling araw magising para may puri, para pagdating doon, hindi sayang yung ating pag-share sa Ebanghelyo, nandyan ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So sabi nung deputy commander, ilang taon ba, ilang oras ba ang ibinigay nyo sa kanila? Sabi, 30 minutes, sir. O kulang, sabi niya, kulang. Gawing 50 minutes. Yung 50 minutes na yun, tatakbo pa ng 1 oras yun. So, yung 30 minutes, pwedeng tumakbo ng 40, 45. So, binigyan na tayo ng 50 minutes. Yung 50 minutes na yun, magsalita pa sila after noon. So, 1 oras. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Samantala yung iba, 15 minutes lang. Hindi ka pwedeng lumampas doon, 15. Pero sa atin, 50. Pwede pang maging 1 oras. Nakulangan sila, minamahal. Hiningi nila yung mga lyrics ng ating kinakanta kasi gusto lang sumabay sa pagkanta. Everybody say, praise the Lord. Pinapagamit nila yung malaking screen doon sa telebisyon para habang nagsasalita yung nangangaral, nandoon, naka-flash yung verse. Pagbabanggit natin yung Abu Sayyaf, naka-flash yung mga picture. Tuwang-tuwa sila. Instead na Huwebes, sabi niya, pwede ba Brad, Martes na lang tayo. Kasi pag Martes, nandyan ang lahat ng mga tropa. Kasi mayroon silang activities. Kasi yung company na yon, mga 2 o 3 platon yata sila. Pag Huwebes, yun lang na nasa opisina ang makadalo. Nasa field yung nilang makasamahan kasi iba't ibang detachment yan. Pero kung Martes, nandoon sila lahat. So, gusto nila na yung narinig nila na nasa opisina, yung mga officials, marinig din ng lahat nilang mga kasamahan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, nirequest na rin tayo sa Kawayan City Police Station. So, ang inaantay na lang natin yung schedule ng araw. So, pasok na rin tayo doon. Sila ang naghanap ng tunay na mga ngaral na may pagtitiis. Amen. At hindi lang mga ngaral, lahat ng mga kapatiran, kailangan mayroon tayong pagtitiis. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa James chapter 5, nabasa na natin yan, verses 7 and 8. Romans chapter 8, verse 25.
Psalms chapter 40 verse 1 at huling talata Proverbs chapter 14 verse 29. Atin pong basahin ang Roma 8:25. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng mga taga-Roma. Kapitulo 8 8, versikulo 25. Kapitulo 8, versikulo 25. Ito po ang nakasulat, mga minamahal. Datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay nating may pagtitiis. Amen. Palakpakan natin ating mahal ng Panginoon. Sa Ilocano version, Dito po sa taga-Roma 8, ang talatay 25. Ngem no namnamain tayo, tiditay pa'y makita, urain tayo as si aanos. Amen. but if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. Umaasa tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita, so kailangan, minamahal, tayo ay magtitiis na antayin yung bagay na yon. Ano po yun? Yung pagbabalik ng malapiyon, yun po yung number 1. Amen? O, hindi pa natin nakikita kailan ang kanyang pagbabalik. Pero kailangan magtitiis tayo hanggang sa pagbabalik ng malapinon. Hindi po natin nakikita ang langit, pero kailangan magtitiis tayo para makapasok tayo doon. Everybody say, praise the Lord. Hindi po tayo katulad ng mga nagsasabing mananampalataya. Sila daw ang original, pero ang kanilang puso't isip wala po sa pananampalataya nila. Amen. Sila po ay nahigop. Ano bang nahigop sa... Nahigop is salitang Bisaya yan eh. Yung naakit, no? Sa makambundong gawain. Pero umasa sila na sila ay makakapasok sa kaharian ng langit. Sabi ng Biblia, if the righteous, kung ang mga matutuwid, hindi pa makasiguro. Kasi sabi ng Biblia, even the very elect, pwede pang malinglang ng dyablo. How much more yung hindi lumalakad sa katuwiran ng Diyos? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, may namahal. No? So, umaasa sila doon na bakit yung kriminal na pinako sa cross, nakapasok sa langit. Last breath. Last breath yun eh. Naghingalo na. Nagsisi siya, naniwala siya. So, sabi ng Malapinon, ngayon din, dalhin kita sa aking paraiso. So, yun po yung pinanghawakan nila. Na pwede pala makapasok sa langit kahit magsisi ka, nang hingalo ka na. Mabuti kung makapagsisi ka pa. Paano kung hindi ka na makapagsisi? Di ba yung mga disgrasya? Tapos pagok ang ulo, wala na ng malay kagad. Oo. Amen. Yung mga binangungot, wala na, hindi nakagising. Na-stroke. Oh. Yung mga aksidente na yan, antayin mo pa ba yung ganon na pangyayari? Na di ka na makabangon, halos hindi ka na makapagsalita, tapos doon ka na magsabi, Lord, tinanggap na kita. Naniwala na ako. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Everybody say, praise the Lord. Pagkaligtasan ng pinag-uusapan, hindi po bukas o susunod na taon, o sunod na buwan, o sunod na linggo. Ngayon. Amen. So, ang ating paglilingkod, kung papiliin ka, mainit o malamig, huwag mong sabihin, maligam-ram muna ako ngayon.
Magpakainit na lang ako kung magera na. Magpakainit lang ako kung may problema na. Hindi ganoon. Piliin mo na ngayon kung saan ka doon. Hindi ka naman pipilitin eh. Mayroon tayong free will. Everybody say, praise the Lord. Oh, nasa iyo na yun. Kung pipiliin mo yung palamig-lamig or gusto mo yung mainit ka talaga naglilingkod. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ang palatandaan, pag ikaw ay mainit na naglilingkod, hindi mo makikita ang kahinaan ng kapwa mo mananampalataya. Nakuha natin, minamahal? Pero kung sa iyong pagdalo sa gawain, pagdalo pa lang, nakikita mo na yung mga kahinaan ng bawat isa, hindi ka mainit na naglilingkod. Everybody say, praise the Lord. O di ba pag ikaw ay tinawag sa lamesa at gutom na gutom ka, hindi mo na iniisip yung katabi mo kung sino yun. Basta kuha ka ng kanin, kuha ka ng ulam, gutom ka eh. Amen? Oo. Hindi mo alam, best friend mo pala yung katabi mo. Basta gutom ka, gusto mo makakuha na ng kanin at ulam para makakain ka na kasi gutom na gutom ka. Ganon din yun, minama sa paglilingkod sa malapinoon. Blessed are those who are hungry and thirsty of the Word of God. Amen. Palagi nating isipin na tayo ay gutom at uhaw sa presensya ng mahal na Panginoon, sa salita ng Diyos. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Huwag po nating isipin na alam ko na yan. Mayroon akong sariling interpretation dyan. Mas magaling ako dyan. Huwag natin isipin yung ganoon. Amen. Para kang pumunta sa lamesa, pag sabi, adobo, ay hindi magandang luto. Mas magaling ako magluto nito. Hindi ganoon. Paano ka mabusog? Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi po dito sa Psalms 40 verse 1. Mga awit, Kapitulo 40, versikulo 1. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa panalaklat ng mga awit, Kapitulo 40, versikulo 1. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Aking hinihintay na may pagtitiis ang Panginoon at siya'y kumiling sa akin at dininig ang aking daing. Amen. Ilocano version. Dito po sa Salmo 40 ang talatay 1, sa Ilocano version. Pinaturay ko si anos ni Jehova ket inalingag na ket nangigna tikis ko. Amen. I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me, and He babalik ang mahal na Panginoon. Kailangan ang ating pag-aantay ay kasama natin ang ating pagtitiis. Amen. Yung iba, ayaw na nilang pag-usapan yung pagbalik-babalik ng mahal na Panginoon eh. Parang nahiya na sila. Kasi napaniwala sila dati. Kasi ang demonyo kasi gusto niyang i-discourage ang mga mananampalataya. So mayroong mga nagpre-predict dati. May Koreano na pumunta sa Pilipinas.
Marami ding naniniwala. Binta nila kanilang mga ari-arian, nag-resign sila sa trabaho, at inantay nilang malapi noon sa ibinigay na pizza, ibinigay na buwan o taon, tapos wala namang nangyari. Mayroon pa tayong nababasa na kinukompute doon nila yung prediction ng pagbabalik ng malapi noon, ginamitan ng mathematics o ano pa yung mga ginamit nila, at sigurado sila. Sinabi nila ganong buwan, ganong taon, wala namang nangyari. So yun ay mga gawa ng dyablo to discourage us. Kung wala ka talagang pagtitiis, mamalayan mo na lang sarili mo, backslider ka na. Tapos pag makita mo ng may nagkrusada, may Jesus Miracle Crusade na namimigay ng leaflets, magpakilala ka na, ay sis or Brad, dati ako dyan. Dati ako dumadalo dyan. No? Nagpabutismo ako, babanggitin nila kung saang lugar sila nagpabutismo, o sa krusada sa Luneta. Dati ako mainit, dati ako choir. Paano yun? Dati. Amen? Hindi pinag-usapan dito yung dati. Ang pinag-usapan dito, nanatili ka, nagtitiis ka. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Waited patiently for the Lord. Proverbs 14:29, patience is a sign of strength. Ayan. Ang pagtitiis ay siyang palatandaan ng kalakasan. 14:29 ng Proverbio, ati pong sundan. Po sa mga aklat ng Kawikaan, 14:29. Kapitulo 14, versikulo 29. 29. Ito po ang nakasulat, mga minamahal. Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang pag-uunawa, ngunit siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. Amen. Dito po sa dagiti Proverbio 14 ang talatay 29. Tinabanayat ang makapungtot dakkel ti panakaawat na, ngem tinadarasudos ti espiritu na, itantanok na ti kinamaag. Amen. He that is slow to wrath is of great understanding. Amen. Pag ikaw ay hindi basta-bastang magalit, kumbaga, mayroon kasi mga tao na mag-react ka agad, galit ka agad. No? So pag galit ka kaagad, pag mayroong problema dumarating, mag-react ka kaagad, galit ka kaagad, slow learner ka. No? Kasi yung great understanding, he that is slow to wrath is of great understanding. So may mga tao na kahit patung-patungan mo ng problema yan, hindi pa rin galit. Amen. Amen. Oh. Kahit anong mga negatibong isusulsol mo sa kanya, kahit sirain mo ng sirain yan, parang hindi naapektuhan. Kasi mayroon siyang great understanding. So ano ba yung understanding? To depart from evil is understanding. Di ba? Job 28:28. Amen. So, pag ikaw ay mayroong dakilang pagkaunawa, hindi ka basta-bastang magalit dahil ayaw mong magkasala. Everybody say, praise the Lord. So, ulitin po natin. He that is slow to wrath is of great understanding. Oh, parang kung kayo ay nakaranas na pumasok sa korte, nag-aaway na yung dalawang yung dalawang lawyer, di ba? Nag-aaway na yan, didibati na yan, depensa bawat isa.
Depensa sa complainant, depensa sa defendant. So, nagbakbakan sila, talaga parang high blood na yung mga mukha na, namumula na. Ang judge, nakaupo lang yan, nakikinig. Hindi mo makitaan ng judge na high blood din. Hindi mo makitaan yung judge na nag-emosyonal. Dahil great understanding, dapat pagiging judge ka, hindi ka kumikiling ka agad. Ang tinitingnan mo yung ebidensya, tinitimbang mo yon. So hindi mo malalaman kung saan kumikiling ang judge. Kasi hindi mo makita sa kanyang emosyon, hindi mo makita sa kanyang mukha, nakikinig lang siya. Amen. Popokpok lang yan sa kanyang hawak-hawak na pamukpok pag magkagulo na. Silence, pokpok siya. Tapos tuloy-tuloy. No? So, hindi ka basta-bastang, kung ikaw ay lawyer at mag-apply ka being judge, hindi ka basta-bastang tatanggapin kung wala kang ugali na mataas yung pasensya mo, mataas yung pagtitiis mo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Oh. Ang ating mahal na Panginoon ay greatest judge. No? Siya ang pinakadakilang hukom. Hindi po ang mahal na Panginoon kagad magpalo sa iyo. Hindi kanya itapon kagad sa impyerno. No? Pagbibigyan ka na makapagsisi, mamulat ka sa katotohanan. Voluntary kang mag-confess sa Kanya. Voluntary kang magbalik loob sa Kanya. Everybody say, praise the Lord. So, pag gusto natin na maging sakdal, maging perpekto sa ating paglilingkod, so kailangan ugali natin yung tinatawag na slow to wrath. Mabagal tayo patungkol sa pagkagalit. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Na? So, but he that is hasty of spirit exalted folly. Oh? Yung, ang demonyo pa naman, alam nila kung sino yung madaling magalit. Yun ang palagi niyang tutuksuin. Alam ng demonyo yung kahinaan natin eh. So kung saan ang kahinaan mo, doon ka titirahin. Hanggang makuha ka niya. Amen. O pag kulang ka ng pagtitiis, ayun, bigyan ka ng problema. Tapos pag patong-patong na yung problema, alam niya na bibigay ka na. So wag natin ipakita sa kaaway na kulang tayo sa pagtitiis. Wag natin ipakita sa kaaway na madali tayong magalit. Ipakita natin sa Kanya na kontrolado tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Huwag nating tingnan yung mga negatibong nangyayari sa ating kapaligiran. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kasi pag titingin tayo sa kanan at kaliwa, baka maapektuhan tayo. Bakit yun? Huminto na sa paglilingkod. Bakit yun? Bumalik na sa bisyo. Diba? Amen? Pag makita mo man yun, taas ka na lang ng kamay. Lord, paghawakan mo ako. Kasi mayroon talagang mangyayari na ganun. Even the very elect, kahit yung maiinit at talagang sinsirong naglilingkod, pag hindi sila mag-ingat, kulang sila sa pagtitiis, pwede silang mawala sa mahal na Panginoon. Pwede silang mabackslide. So, kailangan natin yung pagtitiis. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yan ang hiningi. Sabi ko nga kanina, yan ang hiningi ng mga kapulisan. Sana pagtiisan nyo kami, Brad. Sana pagtiisan nyo kami. Isanay na tayo dyan. Ang mahirap yung nasanay ng marami. Nasanay ako ng kukunti. Nasanay ako doon sa Leyte nung na-assign ako bilang preacher sa Leyte. First time, baguhang preacher. May gawain na kami lang. 3 brother, 2 sister, mga worker yun. Kasama ko 4. Ako pang 5.
gawain kami ng Miyerkules, kami lang. Gawain kami ng Biyernes, kami lang din. Wala kaming breaking, puro fasting kasi wala namang dumadalo kapatiran kasi pioneering. May dumalo na 5 years old yata na bata yon sa kapitbahay. Sabi ko, kausapin nyo yan. Bibigyan ko kayo ng blessing pag hanggang matapos ang gawain, nandyan pa yung bata. So ang ginawa ng mga worker, bilan ng kindi. Basta yung bata manatili doon. So hindi nga umalis dahil kinausap nila. Habang kumakanta na yung finest choir, nagulat kami, biglang bumuka yung pintuan, naka-close yung doorknob noon. Bagong pintuan yun. Pag maka-close yung doorknob, hindi ka basta-bastang mabukas ng hangin yun. Pero nabukas ng hangin. Pag nalamba pa, pak! Tapos pumasok yung ipo-ipo. Sa lakas ng ikot ng ipo-ipo ng hangin, parang mayroon kang makitang parang puti na mas matangkad sa akin ng kunti, mga 6-footer, 7-footer. Umikot. Unang natamaan yung gitarista, halo gitar pa naman yung hawak niya. Siyang unang natamaan, napuspus, naitapon niya yung halo gitar. Tapos dumaan doon sa choir. Yung choir, isa lang ang brother, 2 sister. Pagdaan sa choir, tumba yung 3. Tapos yung ipo-ipo dumaan sa harapan ng pulpito. Idadaan dito sa gilid ko dahil may pintuan dito paakyat sa taas, may nagpasting sa taas. Nung nakita ko na dadaan na dito sa gilid ko, yung ipo-ipo, tinaas ko yung kamay ko, sumigaw ko ng haleluya. Pag ganun ng kamay ko, natamaan ko yung ipo-ipo, nakuryente ako, tumba ako. Tapos maya-maya, umakyat sa taas, napuspos din yung nagpasting doon sa taas, na 10 days fasting na. Yung pala ang presence ng mahal na Panginoon, minamahal. Kinabukasan, yung kapitbahay pumunta, umiiyak. Sabi niya, Brad, naniwala na ako. Nakasama niyo ang mahal na Panginoon. Dahil kagabi, habang kayo nagkapuspusan, muntik matumba yung aming refrigerator dahil lumindol. Hinawakan ko habang nagkapuspusan. Nung natapos yung kapuspusan, huminto din yung lindol. Tinanong ko yung mga kapitbahay, wala po silang naramdamang lindol. Ako lang ang nakakaramdam. So, tinawag nila yung kanilang pinaka-head, yung bishop at mga pastors, mga evangelists, dahil mayroon silang summit sa Leyte, dumalo ng overnight. Puno kami. Overnight. Sila lahat yun, yung nag-observe sila. Pagkatapos kinausap ako ng bishop, sabi niya, kilala ko si Pastor Almeida. Siya po ay best friend ko sa Maynila. Apostolic din siya, minamahal. Kilala ang inyong pastor na talagang palaging nag-aayuno. Palaging nagpupuri. Hindi siya nakikipagbiro. Talagang seryoso siya. Habang nagpe-preach ka, Brother Danny, nakita ko, ni-reveal sa akin ang future mo, sabi niya sa akin. Ano po yun, beloved bishop, sabi niya. Darating ang panahon, makakapunta ka sa iba't ibang bansa, yun ang nakita ko. In-interview yung inyong pastor, ikaw ang Bible reader. Wala pa, hindi pa nangyari yung Abu Sayyaf na yun. That was 1990s pa yun, may mahal. 92 to 94 sa Leyte ako na-sign. Totoo nga, ang nireveal ng mahal na Pinon sa kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pero kung hindi ako nagtitiis, baka hindi mangyari yun. Kasi ilang beses ako nag-attempt na uuwi na lang sa Bohol at ayaw ko na mag-full time. Nagpaalam ako sa kasama kong preacher, uwi na ako sa Bohol. Bakit? Sharean ko yung mga loved ones ko doon. Uwi mo na ako. Babalik ka? Oo, balik ako. O sige, ito, pamasahe mo. Ito yung pamasahe mo pabalik. Patingin ng bag mo. Akala niya, dinala ko na lahat na damit ko. Tiningnan niya yung aking dalang bag, yung packbag. Wala siya nakitang damit doon, puro baptismal robe. Kasi ayaw ko magdala ng damit, baka pagdudahan ako na hindi na ako babalik. Baptismal robe lang nakita niya. Ibig sabihin, hindi ka magbibihis doon.
magdala ka naman ng pambihis. Dala ako ng pambihis kasi sabi niya, magdala ako. Pero nakumbinsi ko siya dahil mayroon akong dalang mga baptismal robe. Pagsakay ko na sa bangka, from Leyte to Bohol, tumatawa na ako, sabi ko, hindi na ako babalik. Maglingkod na lang ako sa Malapinon, hindi ayaw ko na mag-worker. Kalagitnaan ng Bohol sa Leyte, namatay ang makina ng bangka. Wala kaming life jacket. Nung nag-dive yung dala ng bangka, dive, sabi niya, mayroon doon nakapulupot na mga lubid doon sa ilisin ng bangka. So, pwedeng hindi na aandar uli at pwede kaming mamatay lahat sa kalagitnaan ng dagat. Kasi wala laki alon eh. Nanalangin ko, Malapi, yung patawarin mo ko sa plano ko. Babalik ako, Malapi, noon. Pag andar, umandar. Pagdating sa Ubay, Bohol, sakay ko sa bus. Bagong bus yung nag-abang. Sabi ko, nalusutan ko pa rin ang Malapi, hindi na talaga ako babalik. Nung malapit na kami sa amin, biglang naputol yung umiikot sa ilalim. Propeller. Pero yung pagkaputol ng propeller, doon sa harap ang naputol, hindi sa likod. Imposible na maputol yung harap. Tapos tumukod siya, yung bus namin, pwedeng may talapon doon sa pangpang ng dagat. Naka-rebuke ako. Jesus name, nagulat kasi ako eh. Mabuti naputol dito sa likod din. Tumalsik yung propeller sa kalsada. Sabi ko, Malapay noon, mali pala yung iniisip ko. Babalik ako sa Leyte, Malapay noon. Sakay kami sa ibang bus, yung the same company. Pagbaba, lalakarin ko, papunta ng mga 2 kilometers from highway to bahay namin. Sabi ko, hindi naman na siguro ako madisgrasya dito. Kasi naglalakad na ako eh. Maliban nila kung makaapak ako ng ahas. Idadaan ako na sa sementeryo. Pagdating ko sa bahay, nag-antay yung mama ko, 1 linggo nang may sakit. Sabi niya, mabuti umuwi ka, may sakit ako. Sabi ng mga kapatid ko, ayaw uminom ng gamot eh. Kasi bautismado na kasi yung mama ko. Pananampalataya daw. Yan ang maganda, pananampalataya ka talaga. So, lihans ko. Lihans. Punta ako sa kapatid ko. Sabi ng kapatid ko kinahaponan, dalhin mo itong gamot. Bakit? Nagpabili si mama ng gamot. Para ako na-insulto, sabi ko, bakit nagpabili ng gamot? Hindi nga umiinom ng gamot nung wala ako. Tapos ngayon, nandito ako, nagpabili ng gamot. Basta dalhin mo yan doon. Nagpabili. Pagdating ko doon, nagpabili ka doon ng gamot. Oo. Nilihas na kita kanina eh. Sabi niya, lalong sumakit ang ulo ko nung nilihas mo ako. Sa inis ko minimal, sabi ko, ang tigas ng ulo niyo eh. Sa Leyte, yung mga cancer, mga pilay, may bulag pa doon na bautismo, gumalik. Tapos kayo, ayaw niyong maniwala. Bukas, balik na ako. Sa inis ko minamahal, ayaw ko na magtagal. Balik na ako bukas. Tahimik lang yung mama ko. Kinabukasan, madaling araw, nagulat ako, nandoon na, nagluluto na kasi alam niya, babalik ako. Ma, nagluto ka na? Nawala yung sakit ng ulo ko. Sabi ko, ako pala yung dahilan na nagkasakit siya. So, tinupad ko yung sinabi ko. Bumalik ako kaagad. 1 gabi lang ako na kasama nila. So, pagbalik ko, hindi na ako nakapag-isip na lalabas pagka manggagawa. Tiniis ko lahat. So, kailangan ang pagtitiis. Amen. Everybody say, praise the Lord. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, huwag po kayong sumuko. Huwag sumuko. Pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga problema, sa mahal na Panginoon lang po kayo tatawag. Sa Kanya po tayo aasa. Tiisin natin lahat ng mga bagay. Kailangan
Hindi tayo kaagad-agad huhusga o manghina. Slow to anger. Yun po yung mga Kristiyano na mayroong dakilang pangunawa, great understanding. No? Yung mga nagdidebating Kristiyano na nagbubulyawan, naggagalit, wala pong pangunawa yun. Wala po sa kanila yung tinatawag na great understanding. Wala po sa kanila yung pangunawa na nagmumula sa Diyos. Sariling pangunawa yun. Yan ang dahilan kung bakit sila nagdidebate. Dahil wala silang wisdom nang gagaling sa Malapinoon. Sarili na nilang pangunawa. Pero kung bibigyan ka ng Malapinoon ng karunungan nagmumula sa Kanya, hindi ka na magdidebate. Hindi ka na makikidebate. Sapat na ang kapangyarihan ng Diyos na kasama mo siya. At patuloy ka lang mangaral. Patuloy ka lang mag-share sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Huwag ka nang lumingon sa kanan at sa kaliwa, diretso sa mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Isentro po natin ang ating puso, isipan sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi, pagsambay mananatili sa'yo ang luwalhati. Sa bawat oras at sandali ay susunod sa'yo lagi. Salita mo mananatili sa buhay ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon ay maging ang buhay ko sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging itong panahon. Glory to Jesus. Hallelujah. Nasa ating kalagitnaan ang presensya ng mahal na Panginoon. Buksan po natin ang ating mga puso. Receive and be filled the Spirit of the living God. Sa'yo lagi, salita mo'y mananatili sa buhay ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon ay maging ang buhay ko sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging itong panahon. Ako'y maglilingkod
Praise the Lord. Hallelujah. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong naramdamang sakit, minamahal, itaas po ang inyong mga kamay. Hallelujah. Tayo po yung magkaisang manalangin sa mahal Pinoon. Ano po yung mga kahilingan sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. O dakilaman Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal namin, Panginoon Isus. Sa pangulat dalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Wells Almeda, ang iyong propeta sa uling kapanahonan, 10 panalangin na kanyang buong pamilya. Mahal na Pinoon, kami po'y humingi ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali. Ano mami naisip na gawa, nabanggit namin mga labi na hindi kaaya-aya sa iyong banarapan, patawarin mo bawat isa, mahal na Pinoon. At sa iyong dakilang pangalan, aking sinasaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, demons of poverty, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating mga kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. At itatawagan ko na po minamahal ang ating pong beloved brother Danny Bautista para po sa ating announcement at special offering.